natin pong buksan ang gawain ng Diyos ng may palakpak, ng pasalamat. Tayo pong lahat ay tumayo na pinupupurihan ang ating buhay na Diyos sa lugar na ito. Come on, let's begin worshiping the Lord. Let your mouth speak praises to God in this place. Come on, church, worship the Lord. Hallelujah. Come on, with shouts of praise, with shout of worship in this place. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Kapatid, sa gabing ito, sa nakikita nating panahon at sitwasyon ng ating buhay, sometimes our faith gets shaken. Sometimes doubts, fear fill our hearts. But know that the truth that God is good remain unchanged. Ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti ay hindi magbabago sa ating mga buhay. Tulad ng isang anak na hawak-hawak ng kanyang ama, anuman ang daanan mo, anumang uncertainties, anumang doubt, anumang fear ang daanan natin, we know that as long as God holds our hand, we are safe, we are well provided, we are protected. And know that that truth doesn't change. He remains good, He remains faithful. That's why sa gabing ito, He deserves our best praise. He deserves the best worship that we can give in this place. Hallelujah. Ooh, come on, in your own mouth, speak praises to the Lord. Speak thankfulness. Speak that the Lord is good. Oh, you are good, Lord. You are good, Lord. Hallelujah. Let this place be filled with praise and worship. Oh, hallelujah.
once again. Let faith arise in our hearts, knowing that our good Father never fails, knowing that He remained faithful until the end. Let faith arise in our hearts this night. Oh, let us declare you're a good, good Father. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. This is our confidence in this moment. This is our faith, Lord. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you are good. You're good. Whoa. 'Cause you are good. You're good. Whoa. 'Cause you are good. Come on. You are good. You're good. Whoa. 'Cause you are good. Come on. Oh, 'cause you are good. You're good. Oh, 'cause you are good. You're good. Whoa, 'cause you are good. You're good. Whoa, 'cause you are good. You're good. Whoa, 'cause you are good. You're good. Come on, really glorify. 'Cause you are good. He's good. He's faithful. 'Cause you are good. You're good. Oh, you are good. You are good. Hallelujah. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Oh, you are good. You're good. Hallelujah. 'Cause you are good. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you are good, Lord. You are good, Lord. You are good, good. Oh, let's declare. Let faith arise in this place. You are good. You're good. Oh, hallelujah. Can we just give a best clap offering for the Lord in this night and in this place? Come on. Worship the Lord. For He is good. Come on. Let there be shout of praise in this place. God, you are good, Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Isang malakas na bagsak para sa ating Panginoong buhay.
Pwede ba nating bigay yung pinakamalakas, yung talagang best natin? Hallelujah. Praise to Jesus. Po, we can now be seated. Tayo po ay maupo. Tayo po ay makinig sa napakapayak at napakasimpleng ibabahagi po sa atin ng Panginoon sa gabing ito. Tuloy medyo nag-struggle po ako sa, Lord, ano ba yung pwedeng may share? Then nag-uusap po kami ni wifey, ni Melissa. Sabi ko, pagkatapos ng pag-aaral sa eschatology, nalaman natin ngayon. So what? So yun po yung question namin. So, what then? Ano ba yung response natin doon po sa natapos na tema natin na eschatology and I hope and pray, no, kami pong mga lingkod nyo, lalo na po yung ating senior pastor, nawa meron po tayo talagang napulot at nakuha doon sa eschatology. At hindi lang po tayo na-inform, nagkaroon ng knowledge, but may nabago. May nabago sa ating pong pananampalataya. Amen? So sa gabing ito, sabi ko nga po, ano yung response natin doon sa napakinggan natin na mga mensahe. From present age to rapture, second coming, the millennial reign of Christ, and then up to eternity. So natapos na natin yung future. Pero sabi ko nga po, ano ngayon yung gagawin natin? Ano yung response natin? Kasi nalaman na natin yung future, that our future is a sure hope. That our future is a blessed hope. Kung ito ay sure hope, sigurado na siya, and it is a blessed hope, talagang pinagpalang pag-asa, pinagpalang hinahantay natin, hinaabangan natin. Naisip ko tuloy na baka hindi naman, yung na-overwhelm tayo dun sa future, napakaganda ng nag-aantay sa atin. Kung tutuusin, yung pong ating sure hope, yung talagang siguradong pag-asa natin. Yung talagang dadagitin tayo ng Panginoon, kukunin niya tayo hanggang dun sa makasama natin siya dun sa new heaven and earth. Pero kagaya po nung nag-aaral, kagaya po ng kapag tayo po mga kabataan pa lamang, sabi nga po ay, kung ano yung ginagawa mo ngayon sa iyong present, magre-reflect sa iyong future. So yun yung pag-aaralan natin ngayon. Huwag natin kakalimutan itong present. Ano yung gagawin natin ngayon doon sa present kung tayo meron ng sure hope? Kasi tandaan po natin kung ano yung ginagawa natin ngayon dito bilang mananampalataya, magre-reflect yan doon po sa ating future. Kung ano yung parang kapag nag-aaral ka, kung di mo inayos ngayon, magre-reflect yan kapag nandun ka na. Kapag kailangan mo na yung dapat na knowledge na kailangan mo na hindi ka nag-aaral ng maayos, magsisisi ka na lang. Parang ganun po siya. So, ano yung gagawin natin sa present natin ito? Nasa present age tayo, anong gagawin po natin dito para makarating tayo ng maayos doon sa future? Huwag natin siyang kakalimutan. Amen po ba doon? So, sa gabing ito, pag-aralan natin yung isa sa isang awit, psalm. In Psalm 73, tignan po natin itong si Asaph. Actually, the Psalm 73 is, ito po ay ang writer, sabi po ng mga theologian, ang writer po dito ay si Asaph. Sino ba itong si Asaph? Hindi po yung sa Channel 2. Si Asaph, it's a prophet. Okay. Ano nga ba yung ano ba yung importanteng dapat nating gawin kung patungo tayo doon sa future? So yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Habang nandito tayo sa tinatawag po nating the fallen world. Kasi napakadali sa atin, bilang mga mananampalataya, na pwede tayong maubusan ng oil. Na baka pagdating ng yung mga pinag-aaralan natin ay hindi tayo makasama doon sa tinatawag po nating rapture. Yun po yung nakakatakot. Dadaan ka ng tribulation. Para hindi tayong dumaan sa ganon, ano yung mga pwede nating gawin?
babalik tayo sa basic. Kasi kapag hindi natin ginawa tong basic na to, yes, baka karating tayo sa paroroonan natin, pero baka itang sandang sakto-sakto ka mong miras. Dapat yung darating tayo doon yung merong lakas. Yung sinasabi po ng Isaiah, yung habang naghahantay tayo sa Panginoon, meron tayong lakas kagaya ng agila. Amen po ba doon? So, ano nga ba yung pinaka-importante na pwede po natin gawin dito po sa present natin na ginagalawan? Psalm 73. Basahin po natin siya. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sabi po ni Asa. Sa lahat ng taong ang puso'y malinis, ngunit ang sarili halos madupilas, nang ako'y matapak sa lupang madulas. Pagkat sa palalo'y inggit akong kusa, at sa biglang yaman ng mga masasama, hindi na nagdanas ni kaunting hirap, ngunit masigsiglat kataway malalakas. Di tulad ng ibang naghirap ng labis, di nila dinanas ang buhay na gipit. Ang pagmamalaki ay kinukwintas at ang dinaramit nila'y pandarahas. Ang tibok ng puso'y pahawang kasamaan, at masasama rin ang mga nasa isipan. Yung ibang tao'y pinagtatawanan, labis kahambugan. Ang layon sa buhay ay ang pang-aapi sa kapwa nilalang. Diyos mang nasa langit ay tumutungaw, labis kong mag-utos sa mga nilalang. Kaya sumusunod pati lingkod ng Diyos, anumang sabihi paniwalang lubos, ang sabi si Yahweh walang nalalaman. Verse 12, ang mga masasamang ito'y kapara, di kinukulang ay naghahanap pa. Samantalang akong malinis ang palad, hindi nagkakalat, lubos na nag-iingat, ang aking natamoy kabiguan lahat. Diyos, pinagtitiis mo ko ng maluwat, sa tuwing umagay parusa ang gawad, kung ang mga ito'y aking sasabihin sa mga lingkod mo, ako'y magtataksil. Kaya't sinisikap kong ito'y saliksikin, mahirap-hirap mang ito'y unawain, gayon may sa templo doon ko natuklas. Na ang masasama ay mapapahamak, dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na kanilang pagbagsak. Walang abog-abog sila ay nawasak, kakilakilabot yaong naging waksi, parang panaginip ng ako'y magising, yaong anyo nila'y nilimot ng tambing. Nang ang aking isip hindi mapalagay at ang damdamin ko'y labis na nasaktan, di ko maunawa para akong tanga, sa iyong harap ay hayop ang kapara. Gayon pa may laging kasama mo ako, sa aking paglalakad ay inakay mo. Ang mga payo mo'y umakay sa akin, marangal na ako'y iyong tatanggapin. Sino pa sa langit kundi ikaw lamang ang maging sa lupa aking kailangan. Puso't kaluluwa ko kung nangihinay, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Yaong ihiwalay sa iyo'y mamamatay, ang magtataksil, wawasaging tunay, ngunit sa sarili ay ang ahangarin ko sa piling ng Diyos ay doon madako. Sa piling ni Yahweh ako'y mapanhatag, ang kanyang ginawa'y aking iyahaya. Ang psalm na ito ay tinawag po siyang yung talagang bitter psalm. Bitterness. Parang kapag binasa mo siya, ang nagsulat nito ay isang lingkod ng Diyos. Isa siyang prophet ni David. At kung uunawain po natin yung binasa natin in Psalm 73, nagkaroon siya ng envy. Nagkaroon siya ng inggit doon po sa mga masasama. Kaya nga po sabi ko kanina, kailangan maging maingat tayo sa ating present kasi napakadali sa atin, lalong-lalo na po, nandito tayo sa mundong ginagalawan natin na napakarami nating pangangailangan.
Kaya minsan, ang daming inaalok ng mundo. So kapag nabulag tayo sa inaalok ng mundo, kapag masyado nating nilapit yung nakikita natin sa mundo, kapag naawa ka na sa sarili mo, sabi nga po, yan na yung umpisa na baka pwede kang bumagsak. Kagaya po ni Asaph, ang sabi niya, kapag nakikita ko yung yaman ng mga hindi naman, sabi niya, ng mga masasama. Yung katawan nila, sabi na walang karamdaman, ang lalakas nila. Pero sabi niya, bakit akong malinis ang palad, naglilingkod sa'yo, bakit puro pagdurusa yung aking nararanasan? Actually, pwede po tayong ma-fall sa ganitong mga kaisipan. Bilang mga mananampalataya, actually, bilang mga lingkod ng Diyos, pwede po kaming bumagsak sa ganun na, bakit di lang? O bakit di kami ginuna? Actually, yung message po na to, pinag-aaralan ko, siguro mga Monday or Tuesday, actually pumasok sa isip ko to. Ginamit kaya po itang sakyan tang Tuesday. Miras ko rin tapos niyang pauli ko, hindi, bisang mag-start. Ang daming kahihiyan ng sasakyan na to. So naghanap pa ako ng pwedeng mag-jumpstart. Marina na ako magpatulak kaya karetang staff kayang Kapas Brands. Kasi, Sir Edward, yung sakyan na kaya sabi ko, ang daming kahihiyan. Sabi ko, tapos nakikita ko mga dumadaan yung mga gandang sasakyan. Sabi ko, Lord, kapilan mo kaya kailan mo kaya ipapatikim sa akin yan? Sabi ko, lingkod mo ako. Bakit sila? And then ngayon, ito yung message natin. Di mo ba pumasok sa isipan nyo yan or ako lang? Yung bakit kaya nila? Ako anak na ako ng Diyos. Parang kagaya po ni Asaph, bakit sa bumagsak sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kaisipan? Pero ang maganda dito, hindi siya nagpatuloy doon, bigla siyang naliwanagan. Nung sabi niya, inaral kong mabuti itong bagay na ito. And then sabi niya, ito'y natagpuan ko sa iyong sanktuaryo. Ayun naman po yung kagandahan. That every time na tayo po'y nakikinig ng mga salita ng Diyos, dumadako sa mga gawain ng Panginoon, nabubuksan yung ating mga kaisipan. Kagaya po ni Asaph, sabi niya, nakita ko to. Sabi niya, hindi pala ako dapat manggit dahil merong hindi dito natatapos ang buhay. Sabi niya, meron pala silang pupuntahan at meron akong pupuntahan. So sabi niya, hindi naalis yung pagkapako ng kanyang focus, yung kanyang paningin dito po sa mundo. So yung nagising siya, namulat siya, dahil sa pagdalo niya, pagpunta niya sa sanktuaryo, siguro sa presensya ng Diyos. So nabuksan yung kanyang kaisipan, sabi niya, nakita at pinakita ng Panginoon sa kanya na hindi pala natatapos dito sa mundong ito ang buhay natin. Tama nga naman. Minsan sobrang inggit tayo, sobrang ang dami nating nahangat dito. Minsan ang pinakamasama dito kapag nagdulot na yan ng masama sa relasyon natin sa Panginoon. Yung kapag nagduda ka na sa Panginoon, and then kapag nagkaroon ka na ng tampo sa ating Panginoon. Diyan na mag-uumpisa. Kaya ano ba yung sinasabi dito ni Asaph? So sa ating present situation, sa ating present age, nandito tayo sa present, papunta tayo sa future na pinag-aralan na natin, na napakaganda, nag-aantay sa atin. Sabi niya, ang pinaka-importante dito, sabi niya, yung basic na ginagawa natin, let us draw closer to God. Meron pong verse yan, in verse 28 sa NIV version, sabi po dyan, verse 28, but as for me, sabi niya, it is good to be near to God. Sa dami ng sinabi niyang mga yung nasa puso niya, yung bitterness, yung envy, yung talagang naiinggit siya sa iba, sabi niya, ang sinabi niya, but as for me, sabi niya, nothing is good in this world but to go draw near to God. Yung maging malapit ka sa Panginoon. Sabi po ng isang theologian, sabi niya, aanihin mo daw, kung meron kang lahat sa gana dito sa mundo, kung nag-fail ka sa bagay nito, you lost everything. Meron ka lahat-lahat dito, kung malayo ka naman sa Diyos, sabi niya, you fail. Pero, hindi man sapat-sapat ang nandito natin, yung meron tayo ngayon,
Pero kung malapit ka sa Panginoon, sabi niya, you have everything. Kasi minsan nabubulag tayo dito sa napakaigsi. Sabi ko nga po, may nag-aantay sa atin na eternity. Kaya nga po sinabing eternity, walang araw yon, walang taon. Ibig sabihin, wala nang hanggan yon. Tapos ipagpapalit natin dito lamang sa, sabihin natin mabuhay ka ng 100 years na masagana dito. Tapos kung mapapahamak naman na yung kaluluwa, sabi po ng Biblia. So sabi yan, let us draw closer sa ating pong Panginoon. In verse 27, pinakita yung distinction, yung pagkakaiba ng dalawa. In verse 27, sabi, those who are far from you will perish. Ayan po yung kagandahan sa atin. Those who are far, yung mga malalayo sa Panginoon, mapeperwisyo, pero tayong malalapit sa Panginoon, tayo po'y mananagana. Hindi man dito, pero meron tayong eternity na pupuntahan. Kasi sabi po niyan, you destroy all who are unfaithful to you. So kaya ang pakikuhanan po natin habang nandito po tayo sa present natin, para makarating po sa future natin, kailangan mag-draw closer tayo sa ating Panginoon. Amen po ba doon? So sabi diyan, ano nga ba yung sinasabi ng salmista sa atin ngayon? Diyan po sa Psalm 73, na pwede po tayong mag-reflect. Number 1, we are held. Kapag po tayo nag-draw closer sa Panginoon, kapag naging malapit tayo sa Panginoon, sabi, heto yung mga pabuya. Heto yung mga pwedeng mangyari sa atin. Una, sabi niya, we are held by God's hand. Sabi po ng worship leader natin kanina, di ba? Yung malapit tayo sa parang tatay siya, nakalong-kalong tayo. Sabi yan, una, kapag malapit tayo sa Panginoon, we are held by God's hand. Verse 23, sabi po ni Asaph, verse 23, yet I am always with you. You hold me by my right hand. Kasi po ang sabi ni Asaph, sabi niya, matudulas na ako. Every time na nakikita ko itong mga unfaithful, mga sinners, mga hindi mo naman anak, sabi niya, talagang sobrang inggit ko. At parang matutulas na ako. And then sa original translation niyan, sabi niya, para na akong backslide. Kapag nagkaroon ka na ng pusong merong tampo sa Panginoon at nagsimula ka ng mabulag dito po sa pangmundo, pwede kang mabackslide. Ibig sabihin, pwede kang madulas, pwede kang ma-fall. Kapag na-focus tayo doon sa mga, pero kapag malapit tayo sa Panginoon, sabi niya, hawak-hawak niya lagi ang iyong kanang kamay. At kapag hawak tayo ng Panginoon, never tayong matutumba. Sabi nga po ng isang quotation, hindi daw dapat tayong umahawak sa Panginoon, dapat tayo ang hawak ng Panginoon. Kasi pwede tayong makabitiw sa Panginoon. Kapag may nangyari sa atin, pwede tayong makabitiw sa Panginoon. Di ba kapag may anak tayong dala-dala, kalong-kalong, di ba tayo ang umahawak, hindi sila yung umahawak sa atin. Kasi istong may sa kabiyan, atabili na yung talana. Pero kapag tayong mga tatay or nanay ang may hawak sa kanya, ano't ano man pang mangyari, hindi mo siya bibitawan. May mangyari man sa kanya, hindi siya matutumba. Tama po ba? Mitombay tayo, mitomba na ka rin. Pwedeng ganun. Pero kapag siya yung hawak-hawak mo, parang ganun ang sinasabi ng Panginoon dito. Sabi niya, hawak-hawak niya yung kanyang kanang kamay. Kaya sabi niya, walang mangyayaring masama. So, kapag nandun tayo, malapit tayo sa Panginoon, kung tinitignan natin yung eternity, para makarating tayo doon, kailangan lumapit tayo sa Panginoon. Then, sabi diyan, hawak niyang Panginoon ang ating mga kamay. Amen po ba? Pero yung mga malalayo sa Panginoon, sabi niya, yung mga unfaithful, sabi niya, sila ay mapiperish. Kaya yung bagay na pwede natin pong gawin habang nandito tayo sa present natin, let us draw near to God. Amen? James chapter 4, verse 8, ano nga ba po yung sinasabi ng James Santiago
chapter 4, verse 8. James 4:8, sabi po diyan, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Isang promise ng Panginoon na kapag lumapit tayo sa Kanya, mas magdo-draw closer ang ating Panginoon. Which is napakasarap. Amen po ba? Every time na lalapit tayo sa Panginoon, mas lalapit ang Panginoon. Sabi diyan, come near to God and He will come near to you. Kapag lumapit tayo sa ating Panginoon. So ano pa yung sinasabi sa atin ni Asaph sa Psalm 73? Sabi diyan, pangalawa, we are guided by God's counsel. Una, sabi diyan, we are held in God's hand. Pangalawa, sabi diyan, we are guided by God's counsel. Sabi po diyan, in verse 24, you guide me with your counsel, and afterward you will take me into glory. Sabi niya, you guide me into your counsel. Anong counsel ito? Ito yung mga salita ng Panginoon. So kapag malapit tayo sa Panginoon, sabi yan, nagiging malapit ang Panginoon, meron siyang mga sinasabi sa atin. Parang kapag meron kang kausap na napakalayo, minsan kahit may sinasabi ako, hindi niya marinig. Hindi niya maintindihan. Pero kapag malapit tayo sa Panginoon, talagang klarong-klaro yung sinasabi niya. So, i-guide tayo ng Panginoon every time kung saan man tayo pumunta ng kanyang mga salita. Ng salita ng Panginoon. So, hindi tayo mapapahamak, hindi tayo mapapabayaan dahil merong salita ng Diyos na nag-guide sa atin. So, kung tayo nakatingin sa future, doon sa mangyayari sa atin, doon sa blessed hope, doon sa sure hope natin, sabi niya, kung magiging malapit tayo sa Panginoon, i-guide niya tayo sa kanyang mga salita. And yung siguradong mangyayari sa atin ay makakarating tayo ng merong lakas doon sa patutunguhan natin. Kasi kung walang nag-guide sa atin, napakahirap. Kasi kung walang mga salita ng Panginoon na nag-guide sa atin, parang nung tayo ay hindi pa mananampalataya ang buhay natin. Naku, kung saan-saan natin tinatapon yung buhay natin. Kung saan-saan natin tinatapon yung lakas natin. Kung saan-saan natin tinatapon yung mga kayamanan natin. Kung saan-saan natin tinatapon yung lahat sa atin. Kasi walang salita ng Diyos na nag-guide sa atin. Pero ngayon na meron ng salita ng Panginoon na nag-guide sa atin, naging watchful tayo sa bawat lakad. Naging maingat na tayo even sa ating mga yaman. Hindi na tayo naging bulagsak. Hindi na tayo even sa ating oras. Gusto natin yung binibigyan talaga natin, yung oras na binibigay sa atin ng Panginoon, talagang nagiging yung quality ng time. Hindi na sasayang. Importante po ba ito sa ating present time? Napaka-importante na kailangan maging malapit tayo sa ating Panginoon. The more na lumalapit tayo sa Panginoon, the more na siya'y lumalapit sa atin. Yun ang kagandahan sa Panginoon. Hindi siya minsan kagaya ng tao na the more na lumalapit tayo sa Kanya, lumalayo sila kasi minsan natin tang kailangan. Ay, chuy kaya. Nino po, imamo, chuya. Diba? Tapos po itong balo ng lalapit na kakayan, lalawot siya. Ibang-iba sa Panginoon, kahit anong ilapit natin sa Kanya, the more na lumalapit tayo, mas lumalapit siya. Mas lumalapit siya sa atin. Kaya kapag tayo po ay nag-aantay sa ating pong blessed hope, tandaan po natin, let us draw near sa ating Panginoon. In Psalm chapter 1, verse 1, sabi po dyan, di ba, blessed is the man. Sabi niya, na hindi nakikinig sa counsel ng masasama. Sabi niya, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Kapag binaliktad mo yan, ibig sabihin, blessed is the man who does walk in the counsel of God. Ibig sabihin, kapag tayo po'y lumalakad, ayon sa salita ng Panginoon, you are blessed.
Amen. Pinagpala tayo. Ibig sabihin, kapag naglalakad ka dun sa light ng Panginoon, dun sa salita ng Panginoon, kaya nga po laging sinasabi ni David sa kanyang sa Psalm, sabi niya, Lord, bigyan mo ko, yung salita mo nagiging tanglaw sa aking daraanan. Yung salita mo, sabi, nagiging ilaw. So never kang magdadaan, never kang matitisod, madadapa, dahil yung nilalakaran mo, may liwanag dahil sa salita ng Diyos. So pwede tayong makarating ngayon doon sa future natin, doon sa ating blessed hope, doon sa ating sure hope, kasi yung nilalakaran natin, maliwanag. Pero kung malayo tayo sa Panginoon, naman. Sabi po ng Psalm 73, sabi doon sa last verse, sabi yun, mapiperwisyo tayo. So kaya napakahalaga, napaka-importante na tayo ay mag-draw near sa Panginoon at tayo maging faithful sa ating pong Panginoon. Sabi yan, we are guided by the counsel of God. Tuturuan tayo ng ating Panginoon. Pangatlo, sabi yan, we are taken into God's glory. Ito po yung, kaya sabi ko, kadugtong din siya ng pinag-aralan natin ng nakaraan. Sabi yan, kung tayo ay unang-una, sabi po ni Asaph na punong-puno ng bitterness, na punong-puno ng envy, na punong-puno ng inggit sa mga masasama, sa mga yaman ng iba, talagang inggit na inggit sa katawan ng iba kasi sabi niya, bakit sila ang lalakas, ang lulusog, ang dami nilang kayamanan. Sabi niya, yung mga bibig nila, puro masasama yung lumalabas. Sabi niya, yung kilos nila, puro masasama. Yung inahamak nila yung mga mahihirap, inahamak nila yung iba. Pero sabi niya, bakit ako na matuwid, na naglilingkod sa'yo? Sabi niya, bakit puro ganito yung nararanasan ko? Heto ngayon yung sinasabi niya. From being guided, from being, sabi niya, yung hawak ng Panginoon, held by God's hand, then, sabi niya, tinutulungan siya ng Panginoon dahil yung nilalakaran niya, yung salita ng Diyos, yung counsel ng Panginoon. Then, pangatlo, sabi niya, we are taken into God's glory. Sabi niya, saan ka dadalhin ng salita ng Diyos? Saan ka dadalhin ng pagiging malapit mo sa Panginoon? Saan ka dadalhin ng paghawak sa iyo ng Panginoon? Dadalhin ka niya doon sa glory. Ibig sabihin ng glory, sinabi po yan in Revelation chapter 21, yung glory of glory, yung pong sinasabi yan, yung doon po sa kalangitan. Ibig sabihin, saan ka dadalhin ng pananampalataya mo? Saan ka dadalhin ng relasyon mo sa Panginoon? Dapat, sabi niya, yung ginagawa nating paglapit sa Panginoon, yung kagandahan niyan, dadalhin tayo doon sa blessed hope na inaabangan natin. Isa nga pong malakas na palakpak sa ating buhay ng Diyos. Sabi diyan, verse 24, sabi diyan, and afterward you will take me into glory. Sabi diyan, guided, held by God's hand, guided, taken into God's glory. Bakit kailangan nating maging malapit sa Panginoon? Para ma-uplift yung ating paglakad dito po sa mundo. Ma-uplift, mag-apoy, hindi tayo matisod, hindi tayo madulas, kasi sa mundong nilalakaran natin, napakadali na madulas kung hindi ka guided ng salita ng Diyos. Pero kapag guided ka ng salita ng Diyos, dadalhin ka nito doon sa dapat mong pagdalahan. Bakit kailangan tayo? Dahil napakarami nating task na kailangan gawin. Kasi kapag nanghina tayo, hindi tayo naging malapit sa Panginoon, kawawa yung iba. Sinabi po ng Bible in Hebrews chapter 10, verse 23, sabi niya, 22 hanggang 25, let us draw near to God. Tignan po natin, Hebrews chapter 10, verses 22 to 25. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat malinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan
Ito po'y maganda dyan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. Pwede nating panghawakan yung pangako niya dahil tapat ang nangako sa atin. Yan po ang ating Panginoon. Verse 24, bakit kailangan tayong lumapit sa Panginoon? Bakit kailangan ma-uplift yung ating pananampalataya at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti? Bakit hindi tayo kailangan magpabaya? Dahil meron pang iba na nangangailangan sa atin. Yung reason, yung purpose, bakit kailangan tayong maging malapit sa Panginoon para ma-uplift yung faith natin, para hindi tayo madulas, para lumakad tayo hindi sa madilim, sa liwanag at hawak ng Panginoon, dahil kailangan tayo ng iba. Yun ang purpose nun. Amen? Sabi niya, sikapin ninyong mapukaw yung damdamin ng iba. Kaya po in verse 25, sinabi niya, huwag ninyong kalimutan, sabi diyan, na mag-ipon-ipon. That's the purpose. Sa panahon natin ngayon, dumaan ng mga panahon na hindi tayo physically na nagsama-sama. Pero napakaraming ways para tayo makapagpalakasan. Sabi po ng isang pastor, ito po yung tumatak sa amin during sa meeting po natin. Sabi niya, distant but not disconnected. Malayo man, pero hindi tayo disconnected. Kasi bakit? Pwede tayong mag-connect sa bawat isa. Sabi niyan, yung maraming paraan para tayo makakonect, para tayo makapagbigay lakas sa iba. Dapat parang video tayo, we find ways. Amen? Yung hindi ka mahubusan ng paraan para hindi tayo, yung unstoppable tayo. Yung kapag sinabi ng, hindi pwedeng magkita-kita, pulang physical gathering. Doon nakakalungkot, pero dapat we find ways. Ang daming paraan para tayo'y magpalakasan. Kasi yan po ang utos. Hindi po siya sinabi ni Pablo kung siya man na nagsulat ng Hebrew, or ni Luke kung siya man na nagsulat po ng Hebrew. Hindi niya sinuggest. Ito po ay utos. Sabi niya, huwag niyong kalimutang magsama-sama. Of course, ang sinasabi po niya dito ay physical gathering. Pero kung dumating ang araw na hindi pwede itong physical gathering, pwede naman spiritual gathering. So dapat unstoppable tayo. Amen po ba doon? So bakit hindi tayo kailangan magpabaya? Dahil meron tayong task. There's a lot of tasks na kailangan nating gawin. Hindi ako pwedeng magpabaya, hindi po tayo pwedeng magpabaya. Tandaan po natin, huwag tayong magpapabulag sa mundo. Of course, ano ba naman, di ba yung pwede naman talaga nating maranasan yung langit dito sa lupa. Yung pwedeng maranasan ng iba na hindi naman mga anak ng Diyos, pwede naman natin talagang maranasan yon. Why not? Pero, minsan kasi talagang merong pagkatawag ang Panginoon. Ang sarap sana po magipag-meeting pastor. Pastor, tuki ko po, tas ininahin ko sa ko yung sakyan. Di ba pa sana mga, pero itang sabihan na sa pastor, pag-drive mo na ako mo, ininahin gabitan ting sakyan ko. Itang makanta sana, di ba yung kitang-kita mo talaga, yung manifestation ng blessing ng Panginoon. Pero, minsan kagaya po ni Asaph, bakit nasabi niya to? Bilang propeta ni David, bilang propeta ng Diyos, lingkod ng talagang kapag tinignan natin si David, isang hari, pero yung kanyang lingkod, bakit niya nasabi itong mga bagay na to? Pero salamat dahil nagising siya, ninulat ng Panginoon yung kanyang spiritual na mata, na hindi dito yung final destination natin. Hindi matatapos dito, meron tayong pupuntahan. Kaya nga po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sabi diyan, ang bahagya at panandali ang dinaranas natin ngayon ay magbubunga ng kagalakang
na sabi niya, walang hanggan at walang katulad. Meron man tayong dinaranas dito ng mga panandaliang mga sitwasyon na hindi natin gusto, pero ang maganda dito, sabi yan, meron tayong kagalakan doon po sa walang hanggan. Amen? So let us draw near sa ating Panginoon. Bilang conclusion, how to be draw near to God. Hebrews 11:6. Tingnan nga po natin sa New King James Version. New King James, sabi diyan, Hebrews 11:6. New King James. But without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is, ito po yung gusto ko dyan, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Yung word na diligently, yung anong ibig sabihin ng diligently, yung talagang masugid mong hinahanap ang Panginoon, gusto mong lumapit sa Panginoon. Sabi diyan, persevering attention, constant effort, persistent. Yung kailangan mo ng persistency. Yung kapag gusto mong lumapit sa Panginoon, dapat diligently. Ibig sabihin, yung gagawa ka ng so much effort para makalapit ka sa Panginoon. Hindi po sa yung kapag good mood lang tayo, kapag free lang yung time natin, hindi lang siya once in a while, but a constant effort, persistent effort. Hindi siya natatapos sa okay, yung mood ko ngayon, yung time ko okay siya ngayon. Sabi diyan, i-reward tayo ng Panginoon for those who diligently seek Him. Ibig sabihin, ano man yung pwede natin, ano man yung ginagawa natin, pwede nating yang bitawan para lamang tayo ay makapag-draw near sa ating Panginoon. Drop all the things that are stealing our time to pray and read God's Word. I-drop natin, bagsak natin kung maaga tayong pumapasok, unahan natin yung alarm natin, unahin natin ang Panginoon. Ibig sabihin po ng diligently seeking Him, God. Ibig sabihin ng diligently seeking Him, ibig sabihin priority mo ang Panginoon. Hindi pwedeng ipagsaksakan mo yung oras mo sa Panginoon dun sa paggising mo. Kailangan gumising ka ahead of time just to give time sa ating Panginoon. Kung gusto mong maging malapit sa Panginoon. Ano sabi niyan? For those diligently seek Him, nire-reward ng Panginoon. A constant, persisting, sabi niya, effort ang kailangan natin para tayo makalapit sa ating Panginoon. Ayan po yung message natin ngayon. Towards eternity. Ano ngayon ang ginagawa natin sa present natin? Of course, sabi ko nga po yung basic natin. Sabi nga po, yung basic kapag di mo siya ginagawa, hindi ka makakarating dun sa dapat mong puntahan. Walang nakapagtayo ng mataas na building kung hindi nila inaayos yung basic dito sa baba. Basic is the foundation para makarating, makataas, makaangat yung isang napakataas na building. So tayo ngayon, sabi niyan, let us not forget yung mga basic things. Dahil ito yung maglalapit sa atin, sa ating Panginoon. Napakaganda ng Passion, hindi ko alam kung merong Passion, Passion Translation. Yung pong Hebrews 11:6, Passion Translation. Gusto ko lang pong makita ito. He rewards the faith of those who give. Meron natin, Passion. He rewards the faith of those who give all their passion and strength into seeking Him. Ang ganda ng Passion Translation. 7, He reward those who give all their passion and strength. Ibig sabihin, yung passion, sabi nga po ni Pastor Rodel, even po ni Pastor Alvin, passion parang gigil siya. Then all strength.
Ibig sabihin ng paglapit, ang paghanap sa Panginoon, if you are seeking God, sabi yan, dapat passionately seeking the Lord and passionately seeking God. Then sabi yan, with all our strength, dapat sinisik natin ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi pwede yung tira-tirang oras, hindi pwede yung tira-tira nating lakas. Dapat kung sinasabi nating diligently seeking the Lord, ibig sabihin, siya yung priority natin para mahanap natin ang kanyang presensya, para makalapit tayo sa kanya dahil napakarami pa nating task to be done. Amen? Walang Passion Translation, ate. Sabi yan, basahin ko na lang ulit, sabi yan, He rewards the faith of those who give all their passion and strength into seeking Him. The most important thing in this life, sabi po diyan, is to be near to God. Ano yung pinaka-importanting bagay dito po sa present life natin, sa present natin na ginagalawan? Sabi diyan, ang pinaka-importanting bagay ay ang maging malapit sa Panginoon. Bakit? Kapag malapit tayo sa Panginoon, hawak-hawak niya yung kamay natin, guided tayo ng kanyang salita, and then sabi niya, dadalhin niya tayo doon sa glory. Yung challenge sa atin ngayon is a question. Kumusta yung present life mo? Kumusta yung prayer life mo? Ang tinitingnan natin dito towards our eternity. Pero ano yung current na ginagawa natin? Magre-reflect doon sa future. Kumusta yung prayer life mo? Kumusta yung Bible reading mo, yung devotion life mo? Kumusta? Actually, ako din dito, sabi ko, Lord, wapi naman. Kaya minsan napipeke tayo, nabubulag tayo sa offer ng mundo. Naiinggit tayo kasi sabi po dito, yung guided tayo ng counsel ng salita ng Diyos. Kapag hindi tayo guided ng salita ng Diyos, madali talaga sa atin. Kasi walang pangit na i-offer si Satanas. Lahat ng magaganda, masasarap i-offer ni Satanas para lamang kagatin mo at ma-fall ang mananampalataya. But if you are guided by the Word of God, by God's counsel, kagaya po ni Jesus in Matthew chapter 4, ang daming inoffer sa kanya ni Satanas, but because Jesus is guided by the presence of God, kasi kakatapos niyang mag-pray, at guided siya ng salita ng Diyos, anong sabi niya kay Satan? Puro rebuke ang tinanggap ni Satan. Bakit? Hindi kinagat ni Jesus because Jesus was guided by God's counsel and God's presence. But if we are far from God, madali tayong mapahamak. Kumusta yung present life natin? Our basic spiritual discipline. Kumusta? Kaya ka bang dalhin yan sa eternity? Yung basic na ginagawa natin ngayon, kaya ka bang dalhin yan sa eternity? Let's pray. Papasalamat po kami sa iyo, Panginoong Diyos. Sa isang napakasimple at napakapayak na paalala mo sa amin that after all, Lord, after na napag-aralan namin, yung na-overwhelm kami, na-excite kami, nagandahan kami, nabago kami, na-build up ang aming pananampalataya, na-build up ang aming relasyon sa iyo. But Lord, huwag namin kalimutan itong presently na ginagalawan po namin ay magre-reflect dun sa mga pangako mo in the future. Di ko alam, Lord, bilang lingkod mo, kung kumusta po yung bawat isang anak mo ngayon dito. Even your servant, Lord. Even ako po ay salamat, Panginoon, sa mga paalala mo ito. Ikaw lamang nakakaalam ng buhay meron ngayon ang iyong pong mga anak na nandito. Even, Lord, yung mga nanonood kung meron man.
Ikaw lamang ang siyang nakakabatid, nakakaalam kung ano yung presently nagalawan nila bilang mananampalataya. The basic discipline ng Christian life, ito po yung magbibuild up sa amin towards our eternity. Patawad po minsan, kagaya po ni Asaph, Lord. Asaph, a servant of God, a servant of a king, na minsan ay nasabi niya yung mga ganito, na minsan ay napukaw yung kanyang pananaw doon po sa mga bagay sa mundo. But we thank you, Lord, kagaya po ni Asaph, hindi mo inaalaw na kami po'y malubog doon po sa aming pagkainggit, doon po sa aming pong, yung bagay na dito po sa mundo. Kagaya ni Asaph, salamat, meron kang sanktuaryo, meron kang salita ng Diyos, meron kang mga anak na pwedeng gumising sa amin at ipakita sa amin, Lord, merong distinction na mangyayari doon sa mga taong malalapit sa iyo, sa mga taong malalayo sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong paalala. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Palakpakan po natin. Isang malakas na palakpak para sa Diyos. Nakaka-bless po ang message ngayon, di po ba? So, darako po tayo sa pagbibigay at wala po tayong announcement. Pero may paalala po sa atin ng ating congregation ang maging ang ating municipality government. Sa ating pagbibigay, kailangan po natin physical distancing, row by row, wag po tayong lahat ay maghuhulog. At before tayo pumigit, nais ko lang po basahin sa Santiago 4:17. Bago po tayo manalangin. Okay po? Sige po, ako na lang po na tayo po ay pumigit at manalangin. Sabi ng 4:17 ng Santiago, ang nakakalam na mabuti na dapat niyang gawin, ngunit di niya ginagawa, ito'y nagkakasala. Salamat dakilang Diyos sa mensahe mo na pinaalala mo sa amin at ganoon din po sa pinapagawa mo sa amin. Sa oras na ito, kami po ay magtatanim. Alam ko po, Panginoon, di ka po nagkulang sa lahat ng bagay. Sinabi mo po, huwag po kaming mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin namin sa iyo, O Diyos, na may panalangin na may pasasalamat. At alam ko po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, nakaranas ng pandemya, subalit hindi ka nagkulang sa lahat ng biyaya na meron po kami ngayon. Kami ay magtatanim, Lord, dalahin ko po ang iyong bendisyon. Ito'y patuloy na magamit sa iyong ministeryo. Salamat po at minsan pa, pinupuri ka namin, dinadagila sa pangalan ni Jesus. Amen. Nihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating pangwakas na panalangin. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay para sa Panginoon? Hallelujah. Lubos po kaming nagpapasalamat, dakilang Diyos sa manaming nasa langit. Sa kabila po ng kalalagayan ng aming bayan, lalo na po sa municipality po ng Concepcion, salamat po. Kami po ay patuloy po ninyong
iniingatan, ginagabayan. At salamat po, mayroon po kaming gawain na kung saan, Panginoon, na ang mga salita mo ay naipapahayag sa templo. At sa templong ito, Panginoon, kami po'y nakakapag-aral ng iyong mga salita na siyang patuloy pong nagbibigay sa amin ng kalapitan sa iyo. Nakakatuklas kami ng mga kaalaman kung ano po ang dapat naming ibuhay, ilangkat, habang kami po ay nag-aantay sa iyong muling pagparito. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, dalangin namin sa amin pong pag-uwi ng kanya-kanya mga tahanan. Minsan pa po, ang dalangin po namin na tiling, ingatan po ninyo yung mga anak na pansamantala po kaming mag-iwa-hiwalay sa iyong templo at bitbit po namin ng mga salita mo na nagbigay sa amin ng lakas, nagbigay sa amin ng lalo pang kainaman ng lakad bilang mga mananampalataya. Natutuklasan po namin dakilang Diyos kung ano ang mga nararapat, ano ang mga dapat na iuna habang kami po'y nag-aantay sa iyo. Salamat po. Pinihiling namin ang iyong pag-iingat sa iyong mga anak na kung saan, Panginoon, ay makarating po kami sa aming mga tahanan. Taglay ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala at himala. Pagpalain po ninyo ang mga tahanan na aming madadaanan, mga mahal namin sa buhay. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. God bless you po. Magandang gabi po sa bawat isa.